Good morning! Magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa Papong TV at salamat po sa pagpasyal dito ulit sa ating channel. At yun syempre sa mga sumusubaybay po dyan, maraming salamat po sa mga nagme-message po sa atin at nagtatanong, nag-i-inquire about sa mga problema sa relasyon, problema sa motivation, lahat-lahat po yan. Maraming salamat po sa pagpasyal po sa Papong TV. Thank you po sa inyong lahat. Okay, so maganda po ang topic natin ngayon. Ang topic po natin ngayon is about relationship uli. At syempre po, medyo maganda po yung itatackle natin ngayon. Kasi naitackle na po natin lahat. Halos lahat po ng sulok o butas sa panliligaw, napag-usapan na po natin. Nandiyan na po yung paano manligaw for the first time, paano manligaw ng lockdown, malayo ka, paano manligaw sa chat, sa pamamagitan ng chat, Facebook, Instagram, paano po gawin yan. At syempre po, paano po manligaw kung nabusted na. Pero nung isang gabi po kasi habang ako po ay nagmumuni-muni, nakaisip po ako ng isang problema na dinaanan ko rin po nung araw, nung panahon natin, no? Nadaanan ko na rin po. Kasi ganito po yan eh. Malaking tanong po, no? Halimbawa po, dumalaw ka dun sa gusto mong ligawan, pinasyalan mo siya, no? Pagdalaw nyo po, naku, may bisita. Itong bisita, bihis na bihis, nakaupo. At nanliligaw din po, di ba? Halimbawa po, ganun po yung nangyari. Tapos halimbawa po, pumasyal ka, tapos parang may kachat naman siya sa phone niya, parang may kinakausap siya. So ibig sabihin noon, ang tanong po diyan, merong tinik. Ang tanong po diyan, paano ka manliligaw kung halimbawa meron kang malaking karibal? Yun, halimbawa po meron tayong karibal. So paano natin gagawin? Kasi madalas po tinatakil natin manligaw lang, straightforward, wala po tayong mga alinlangan. Pero pagdating po kasi pag may karibal, emosyon na po yung problema diyan. Ako bilang coach po sa relationship, ang ina-advise ko po, wag po kayo masyado mag-worry dun sa karibal. Mag-worry po kayo dun sa magiging pakiramdam niyo po. Kasi kailangan po ready kayo. Iba po yung nanliligaw na wala siyang alinlangan, parang puntos lang ng puntos. Pero ngayon po kasi ang pag-uusapan po natin, kailangan po talagang ready po ang ating kalooban. O yun po yung mga tanong. The big question is, kaya ba natin o tagilid ba tayo? Opo, syempre naman po, ang sagot po dyan, lalo't na po kasama niyo po si Papong, ang sagot po dyan is kaya. Bago po natin itakil yung napaka-importanting topic na yan, pero syempre po, dito po muna tayo mga utol. Well, ang unang-una po nating dapat gagawin, tulad po ng lagi ko pong sinasabi para po handa tayo, no? Dapat po i-analyze po nating mabuti kung nasaan po tayo, ano po ba ang status natin. May karibal, no? So ibig sabihin, tayo ba'y lamang na lamang? Tayo ba'y underdog? Tayo ba'y nasa gitna? O parehas ba kaming tablado? Parehas ba kaming tagilid? May mga sitwasyon o paraan po yan. Dapat po nating alamin muna kung ano po yung status natin bilang manliligaw. Well, ito po yung mga vital tips, mga points, mga paraan para malaman po natin kung ano po yung next step at dapat nating gawin. Kasi tandaan po natin knowledge po. Pag may knowledge po tayo, may kaalaman po tayo, syempre po, lamang na lamang po tayo dyan. Sabi nga ni Kayarni, knowledge is power, di ba? Totoo po yan. So pag meron po tayong pinaghandaan, naghanda po tayo, meron po tayong kaalaman, magagawan po natin yan na mapupunta po sa atin yung favor. Okay? Ang kaibahan po nito mga kapatid, hindi po tulad ng mga tinuturo nating lessons dati. Yung mga lessons po nating dati, take your time, kaya nating gamitin yung oras, kaya nating mag-isip pa ng mga paraan. Dito po kailangan natin ng medyo Mr. Speedy, kailangan nating medyo mabilis mag-isip, mabilis ang mind natin, quick-minded po tayo kasi dito po oras po ang pinaglalabanan, oras po ang gagamitin natin. Kailangan po natin dito maging the blur para po makaisip po tayo kagad ng paraan kasi hindi natin alam kung sino po yung mga karibal natin, kung ano po yung agendang nakahain para sa kanila. So dito po tayo sa formulang to, kailangan po makapag-isip po tayo ng mabuti, ng mabilis. Gagamit po tayo ng mga proven at napaka-importanting mga tinatawag nating arsenals, no? Si Papong po kasi mahilig magsalita ng sinasabing arsenals kasi yung po yung mga weapon na gagamitin po natin para ma-achieve po natin to. Kasi hindi po biro to, meron po tayong karibal. Know her interest. Dapat po malaman po natin kung ano po yung mga hilig niya muna. Yung mga, kasi di ba, since nagmamadali po tayo, kailangan po alamin po kagad natin kung ano po yung mga interest niya. Kung mahilig po siya sa TikTok o uso ngayon, di ba, dapat po nating sakyan yan. Kung mahilig po siya sa history, nako, dapat po updated po tayo sa history. Mahirap po magpilit, pero lahat po naman tayo kaya natin mag-adjust.
lahat naman po yan na pag-aaralan. Alam ko, may mga taong hindi ako tipong ganun eh. Pero ang pinag-uusapan po natin dito kasi is time. Tsaka po syempre yung importance na mawing kagad natin yung kalooban niya. Mamaya sasabihin ko po sa inyo kung ano po yung dapat yung targetin. Pero yung po ngayon yung isa pong kailangan natin is kailangan din po natin number 1 is yung alamin po natin yung interest ng girl. Second thing po mga kapatid, meron po tayong kalaban. Meron po tayong haharapin na kalaban. Hindi po yung courtship. Hindi po yung courtship. Bago po tayo dumating doon sa courtship, talunin muna natin yung selos. Talunin muna natin yung, merong exact word doon eh. Pero talunin muna natin yung parang jealousy na darating sa atin. Kasi unang-una, pag meron po tayong karibal, lagi po tayong nag-iisip, lagi po tayong affected. Lahat ng kailangan natin gawin, mga moves natin, lagi po tayong nag-iisip. Kahit po nandun tayo sa bahay natin, nag-enjoy tayo sa mga kabarkada natin, lagi po tayong nag-iisip na baka nandun yung karibal ko, lagi po tayong tinatalo nung jealousy na yun. So, yun po muna ang unang-una nating lalabanan, jealousy. Bago po yung pandiligaw, bago po yung courtship. Ngayon, pag ready na po tayo, nakalaban na po natin, ready na po natin yung confidence natin at yung jealousy na yan. Ngayon, pwede na po nating harapin yung courtship. Ito po, tinuro kagabi. Actually, napanood ko sa isang religious yung feelings and behavior. Actually, tatlo yun. Pero yung sinasabing feelings and behavior, kung ano po yung feelings nyo, normally, syempre po, understood, yung po yung magiging behavior nyo. Kaya nga po sabi ko, i-ready nyo po yung sarili nyo, labanan nyo muna yung jealousy na yan, be confident, para po yung maging behavior nyo po, yun po yung maging ideal talaga na manliligaw. Kasi po nararamdaman po ng babae yan. To be honest, I'll be straight na po, no? Ayaw na ayaw po nila yung nagsiselos kayo kagad, yung parang possessive kayo kagad, kasi meron po tayong pinag-uusapan na karibal. So, ingat-ingatan po natin yung feelings natin, dahil yun po yung magiging reflection natin. Kumbaga, magre-reflect po yun sa behavior natin. Kaya, be aware po tayo. Sa madaling salita po, mga utol, siya po dapat ang mag-worry. Ang ibig sabihin, hindi po yung girl. Yung kung sino man yung karibal natin, for example, isa, dalawa, or isa po siya po dapat ang mag-worry, hindi po tayo. Although nagwo-worry po tayo, pero yun nga, kailangan nating ayusin yan, linisin natin yan, para po straightforward po tayong panliligaw. Hindi po tayo ang dapat mag-alala. Dapat po siya. Hindi po tayo. Ito pa po. Meron po tayong tinatawag na care, but do not care, or something like that. Yung manners po, yung attitude po na parang wala tayong pakialam. Wala tayong pakialam. We don't really care kung ano man yung maging result, parang ganon. Actually, hindi ko po dapat ina-apply yun sa lahat ng bagay. Dapat alam natin kung sino yung girl. Pero most of the time, I think it was like 87%, lagi po siyang effective. Yung bang wala tayong pakialam. We don't care. Robin Padilla, kung bakit ganon yung attitude niya kasi wala siyang pakialam. He don't care. Di ba? So, na-exaggerate lang ng konti yung ganong attitude. Pero ibig sabihin, kung we don't care, mas lalo po tayong lamang. Ngayon, dati po kasi iniisip natin pag nanliligaw tayo, kailangan dyan, lagi tayong ipinapakita natin na sobra tayong nag-care, sobra tayong nandyan, napaka-special nyo sa akin. Sa movies lang po yun. At yun po yung mga unang panahon. Pero a lot of girls po siguro sasang-ayon sa akin na ngayon po kasi medyo manly at medyo nabibigyan po ng pabor. Yung parang wala pong pakialam. Hindi naman as in walang pakialam, pero parang meron siyang ibang priority. Hindi siya masyadong affected. Kahit siguro nandyan yung karibal, hindi siya ganun ka-affected. So, mahirap yan ha. Siyempre, sa isip natin, lagi tayong nasasaktan, lagi tayong nag-iisip, lagi tayong nag-worry, mahal natin. Pero sa totoo lang, dapat po yun ang ipakita natin. Ngayon, kung iisipin nyo talaga, uupo kayo, pag-iisipan nyo mabuti, gusto natin mag-succeed, ito po dapat talaga ang gawin natin para po ma-achieve natin yung girl na gustong-gusto po natin at mahal natin. Last but not the least po, dito sa initial tips natin, kung talagang gustong-gusto nating ma-win yung girl, ito na nga po yung sinabi ko kanina. Ito po ang target. Ito po ang targetin natin. Anyway, na-apply po to sa halos lahat ng paraan na gusto nating ligawan, pero ngayon po mas kailangan na. Paki-analyze lang po ng mabuti mga kaibigan, kasi ito po napaka-importante. Lahat po applicable dito. At kung mauunawaan po natin ng maganda-ganda, talagang malinaw, talagang masasabi mo na ito yung pinakamagandang tip na maririnig natin. Kasi kung talaga ma-analyze natin siya, magiging maganda magiging maganda lagi yung result. Bago po natin, kasi di ba ganito yan pag tayo po lumiligaw, lagi po natin iniisip na okay, kailangan maging girlfriend ko siya, kailangan makadate ko siya, kailangan maging oo yung sagot niya, yes, dapat maging yes, dapat mapamahal siya sa akin. Mali po yung tinatarget natin. Maling-mali po mga kapatid. Maling-mali po yung tinatarget natin. Bago po natin isipin yun, although yun yung target talaga, goal talaga, dapat po natin isipin yun, ang unang-una nating target is
paano tayo magkakaroon ng special place sa puso niya. Yun dapat po talaga ang tinatarget natin. Yun po talaga dapat ang iniisip natin. Paano natin magagawa sa mga maliliit na bagay, sa mga panahon, mga konting panahon na naibibigay ko, sa mga oras, na magkaroon po ako ng kahit takutiting lang na special place po sa puso ng babaeng yan. Yun po dapat talaga ang tinatarget natin. Hindi po yung maging girlfriend siya. Kasi yun po dapat ang una. Sulad nga po na sinabi ko sa mga past lessons ko po, kailangan po ma-appreciate muna niya tayo. At pag na-appreciate na muna niya tayo, doon po papasok yung special spot sa puso po ng babae at sa isip po ng babae. Yun po dapat ang target natin, mga utol. Paano yung special place na yon? Simple. Maraming klase yan. Pero isa dyan yung dapat, kung meron kang karibal, hindi ka ganun ka-attractive tulad niya, like for example, mas pogi siya, kailangan ikaw yung nagpapangiti sa kanya. Ikaw dapat yung nagpuput ng smile sa umaga niya, di ba? Napakaraming ways. Hindi naman kailangan niya na magaling kang joker or mataas ang sense of humor mo. No. Kailangan lang po dyan, napapangiti mo siya sa mga, misan magandang simpleng good morning lang na nag-alala ka, di ba? Misan napapangiti na po yung babae, di ba? So yun po, dapat po kayo po yung nakakapagpangiti sa kanya. Yun po naglalagay ng special place po yan sa puso ng isang tao, kahit po mapababae o mapalalaki. Ito po halos nasa huling part na po tayo ng ating vlogs, okay? Medyo patapos na po tayo. Lastly, no, pero hindi pa naman po patapos. Medyo pa huling paalala lang po pero napaka-importante po. Nangyari din po sa akin to before. Na-analyze na po nating mabuti. Nangyayari po sa ating mga kaibigan, nakikita po natin. At malamang na malamang po yan, nangyari na rin po sa ating personally. Halimbawa po, utol, ang karibal po natin is medyo lamang sa atin. Like for example, not sa looks. Kunyari is naka-SUV. Sorry to say, kunyari po naka-SUV, pero tayo naka-motor, or minsan padjak, o minsan naglalakad lang, walkathon. Pero yung kalaban natin, yung karibal natin, naka-SUV. Halimbawa yung kaibigan natin o yung karibal natin, dumadalaw po is naka-Jayco. Nagbibigay ng pasalubong, Jayco, di ba? O yung mga paborito po nung girl na nililigawan natin. Samantalang sa atin, simpleng Fiesta Pizza lang. O, di ba, minsan, yung maliit na slice ng, alam niyo na, o, di ba, ganun lang, hindi kilalang brand, yun lang po yung afford natin. Hindi po tayo nangyari din po talaga sa akin. So, yun po, halimbawa naman po, nag-i-invite yung karibal natin. Doon po ini-invite sa may Spiral, sa may Sofitel. Samantalang tayo, pang food court. Ganyan kami nun, di ba? Parang pang food court. Paano po kung ganun? Tapos po, kung napapansin po natin, kapatid, na yung nililigawan po natin is pumapabor sa ganun. Pumapabor siya doon, pinagbigyan yung spiral date. Tapos, syempre, sinashopping. Tayo naman po is may konting hulugan na afford. Or di ba? Halimbawa lang po ganun kasi baka meron po tayong mga kaibigan o mga kaibigan diyan, kapatid na nagtatanong din. So ano po ang dapat nating gawin? Sa akin po, meron po akong malinaw na sagot diyan. Malinaw na sagot. To be honest, you have to think siguro kung siya ba talaga yung right girl sa iyo. Kung siya ba talaga yung karapat-dapat, siya ba talaga yung worth it na bigyan ng ganitong panahon. Kasi syempre, kilala mo yung sarili mo, kilala mo yung range ng love na nafe-feel mo. Dapat ba niya talagang tanggapin? Dapat ba talagang ibigay sa kanya? O, di ba? Dapat na po natin bigyan ng matinding analyzation kasi dahil nandiyan ka, nag-e-effort. Okay, naka-Jayco ka, naka-SUV ka kasi padjak lang ako. Dapat po nating isipin kung saan ba siya kumakagat? Ano ba talaga yung pinapabor niya? Hindi sa ginajudge natin yung girl, pero minsan kasi hindi rin alam ng babae. Minsan hindi niya maintindihan eh. So, magre-reflect po yun in the future. Pero sa akin po, ang sagot po doon, ang pinaka-points po doon, ang tanong, karapat-dapat pa po ba siya para sa'yo? Kasi kung hindi, wag na po nating i-waste yung time natin. Kasi dahil doon po natin masusukat. Hindi lang naman yan eh. Sa panliligaw po, mga utol, sa panliligaw, hindi lang naman po babae yung hindi lang naman po girl, babae yung nag-iisip, nag-validate, nag-judge. Tayo din po, bilang mga suitors, bilang mga lalaking lumalapit po sa mga girls na gusto nating ligawan, maging girlfriend, pakasalan, dapat din po nag-iisip tayo. Nag-iisip din tayo, ina-analyze din po natin kung siya ba talaga ay karapat-dapat, siya ba talaga ay worth ng aking time, ng aking effort,
ng aking tawag dito, principles, mga prinsipyo ko sa buhay. O di ba dapat po isipin din po natin. Well, yun na po. Siguro naman po napakarami po ng ating natakel. Paano manligaw kung may karibal, o di ba? Pero ang pinaka bottom line lang po niyan, importante po diyan, wag po tayo magseselos kasi hindi naman po dapat. Kung tayo po yung nagseselos, dapat po yung selos na yun lumipat sa kanya, hindi po sa iyo. Kasi makakasira po yun sa gusto nating ma-achieve. Especially yung mga girls, nararamdaman po nila yun. Kasi dapat po, ang gawin lang po natin, put a smile, dapat po mapangiti natin sila. Maisip nila kung gaano ka ka-reliable, gaano ka kabait, kung gaano mo siya kamahal, hindi yung nandyan pa lang, parehas kayong, kasi nahihirapan din po yan, to be honest, nahihirapan din po talaga yung girl sa sitwasyon. Pero dapat po dyan, nandun ka para tumulong sa kanya. Ito po yun ito na po yung pinaka-key mga utol. Lastly, napaka-importanting salita, dapat po kayo po yung maging kasama niya, kasi burden po yan sa totoo lang. Correct me if I'm wrong, sa mga girls dyan, pag may mga maraming nanliligaw sa kanila, hindi rin naman maganda yun Actually, burden din po yan. So, bakit ka tatayo bilang pabigat? 'Di ba? Ikaw ngayon nandyan, suitor ka, nakikipaglaban ka, gumagapang ka sa kanya, pag nagpunta ka doon, nagsiselos ka pa, nagdadabog ka pa, pinapakita mo pa sa babae. So, burden ka. Dapat doon, ipakita mo doon na ikaw pa yung tutulong sa kanya sa problemang yun. Para bang ikaw yung magiging knight in shining armor niya. Para bang, syempre hindi naman directly yan na, sila ba, sige ako bahala. Hindi naman ganun. Pero ipapadama mo yun na ikaw yung very, very reliable. Ikaw yung pinaka-reliable sa lahat ng mga nanliligaw. Hindi mo kailangan maging pinaka-pogi. As I've said, hindi mo kailangan magkaroon ng SUV. Hindi. Dapat ikaw yung pinaka-reliable, ikaw yung pinaka-confident, ikaw yung nagpapagaang ng nararamdaman niya. Na pag dumarating ka, parang natutuwa siya kasi hindi ka magbibigay ng problema. Pag halimbawa, nakita mo yung isang guy, okay lang. Parang, although masakit although masakit. Pero pwede mo naman sabihin na, Erdin, or Lani, or what, okay lang, carry on, di ba? Balik ka pa mamaya, di ba? Parang okay lang sa'yo. Ikaw yung very cool person, very reliable, na laging maaasahan, na laging nandyan para sa kanya, para mahalin lang siya, na hindi nagmamadali, na hindi nagtatanong, no? Hindi man lang nagpapagulo ng kanyang isipan. Kasi wag mong eksena yung sarili mo na parang makikigulo ka ron. Hindi. Dapat ikaw yung malinaw. Kumbaga parang pag may problema siya the whole day, pag dumating ka, ngingiti. Kasi nandiyan na naman po si June. Kunyari, di ba nandiyan na naman si June, no? So ibig sabihin po niyan, maganda na naman ang usapan nito, tutulungan niya ako. Dapat ikaw yung ganun, ikaw yung next person dapat. Hindi ka dapat makikompete. Kasi pag nakikompete ka, malamang sabay-sabay kayo, sablay yan. Alam ko na po yan. Maniwala po kayo sa akin. Alam ko na po yan. Kaya po dapat, kayo po yung knight in shining armor. Just put a smile. Wag po natin targetin na maging girlfriend natin siya. I-target po natin na magkaroon tayo ng special place sa puso po niya. So yun po nandito na naman po tayo kay Papong TV. Maraming salamat po. Kung sino pa po ang hindi nakakapag-subscribe, ayan na po. Pakipindot na lang po yung subscription na button dyan. At syempre po, paki-like na rin po yung ating notification para po updated po tayo sa mga videos na ina-upload po natin. Thank you po sa inyong lahat. Yun, yung mga nakanood na po ng mga Michael Jackson vlogs, salamat po sa lahat. At syempre po bilang butler po niya before, napakasaya pong ikwento yung karanasan po natin ng mga years na yun when Michael Jackson was still in the Middle East. Napakagandang story. Kung meron po kayong suggestion, gustong itanong, actually marami. Michael Jackson sa kanyang pamilya, Michael Jackson about his life story and career, lahat-lahat na po sarap pag-usapan. Pag meron po kayo naiisip, paki-message lang po ako para po mabigyan po natin ng magandang story yung about kay Michael Jackson. Salamat po sa mga nanood. Siyempre po, patuloy pa rin po tayo sa ating mga relationship vlogs. Marami po nagtatanong sa atin. Salamat po sa mga nagme-message. I hope natutulungan ko naman sila na sasagot po natin na maayos, no? So thank you po sa inyong lahat. Mga kaibigan natin dyan, napakarami, no? Magsha-shoutout tayo ng mga ilang kaibigan natin. Pero, syempre, lagi naman po tayong umaalalay sa lahat. Paunti-unti lang po, wala pong magtatampo. Shoutout po kay Row TV. Syempre po, kaibigan natin si Row TV. Ayun, syempre, lagi nakasuporta niya si Row TV. Lovely Jane. Shoutout po kay Lovely Jane. Syempre po, nasa Taiwan na kaibigan natin. Sila kasi yung mga first na kasama natin talaga. At syempre, lagi ko naman po siya na-shoutout. At syempre po, wag po natin kalimutan si Dalay Girl. Dalay Girl kasi is Dalay Let's Before.
So, Dali Girl na po siya ngayon. Shoutout Dali Girl, yung ating tatlong Maria. Maraming salamat po sa inyo at thank you po sa inyo. Thank you po sa lahat. Bye-bye po. At saludo po si Papong sa inyo. Suportahan po natin ang mga YouTuber na Pilipino. Ingat po kayo dyan. Be safe po sa pandemic. Maraming salamat po. Thank you po.